Maituturing natin isa sa mga susi ng maunlad na siyudad ang pagkakaroon ng katiwasayan at seguridad sa lahat ng panahon. Sa kabila ng mga kalamidad na ating naranasan, nanatili tayong handa. Hindi natin may kakaila patuloy ang ating paglinang sa disaster preparedness ng San Fernando sa pamamagitan ng Emergency Medical Services at San Fernando Rescue Unit ng siyudad. Mabilis tayong nakapagresponde sa anumang emergency sa tulong na rin ng ating hotline na 961 HELP. Meron tayong 24/7 emergency medical services na kung saan 154 na kaso ang naitalang narespondihan na. Noong sinasalanta tayo ng habagat, umabot sa mahigit 3,000 na tao mula sa 18 binahang barangay ang nasaklolohan at nagkaroon ng relief operation sa 19 na evacuation center. Nariyan din ang pagkakaroon ng 24/7 CCTV Command and Control Center upang masubaybayan ang mga critical na lugar sa syudad. Sa kapulisan, mas aarmasan natin sila upang lalong maprotektahan. 2 dagdag na patrol cars ngayong taon at 7 pa sa susunod na taon. E-governance. Ito ay isang bagong agenda na nais kong pagtuunan din ng pansin. Gusto ko action agad. At alam ko ang kahalagan ng computerization at automation. Kaya naman mas pabilisin pa natin ang mga proseso sa City Hall sa pamamagitan ng e-governance. Darating ang panahon na ang transaksyon ay isang pindot na lamang. Ang kahantuan nito, transparency, accountability, na susugpo sa katiwalian. Palagi kong kinukwento noon, una, hindi nagugutom ang mga Pilipino. Sa San Fernando, yan ang aking sisiguraduhin. Sinimulan na natin ang pagtatanim ng mga fruit-bearing trees. Buo din ang ating suporta sa organic farming. Nariyan na ng mga programa ng Department of Agriculture na ipinatutupad ng ating City Agriculture and Veterinary Office. Ngayon tayo ay nakatanggap ng insentibong nagkakahalaga ng 1.5 million para sa pagpapagawa ng isang organic market, equipment at kapital sa mga magsasaka at magtatanim. Salamat sa Department of Agriculture.